Takutin mo ako. Ako po si Otep. Ang kwento ko po ngayon ay nangyari sa amin ni ate. Sa nangyaring ito ay masasabi ko po talagang may mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga isipan. Lumaki po kami ng aking ate sa probinsya kasama ang aming mga magulang. At dahil nga po sa laki kaming probinsya, bata pa lang po kami ay marami na po kaming naririnig na mga nakakatakot na kwento mula sa mga matatanda sa lugar namin. Lagi naman po kaming pinapaalalahanan ng aming mga magulang na mag-ingat palagi dahil di lang daw tayong mga tao ang naririto sa mundo. Panahon ng tag-init po noon. Natuyo po ang bukal na siyang pinakapangunahing pinagkukunan namin ng tubig. Tuwing tag-init po talaga ay ganun ang nangyayari. Kaya po napipilitan kaming dayuhin ang isang balon na hindi natutuyuan ng tubig. Malayo po ito sa mga kabahayan. Ngunit wala naman po kami ibang pagpipilian kundi ang pumunta doon dahil wala kaming gagamitin. Isang araw, sumama ako maglaba kina ate at mama sa nasabing balon. Magtatanghali na noon kaya nagpasya si mama na mauna na sa bahay upang makapaghanda ng pananghalian. Bago siya umalis, ay nagbilin si mama sa amin. Bilin ni mama na huwag daw kaming magpapaabot ng alas 12 ng tanghali sa balon. Nagtatanong kami kung bakit pero hindi naman niya kami sinasagot. Basta pinagpilitan niyang sumunod na lang kami sa kanyang bilin. Umalis na si mama noon at naiwan kami ni ate sa batis. Kinulit ko si ate dahil baka alam niya ang dahilan. Pero hindi niya raw talaga alam at sinaway ako sa aking pangungulit. At pinabibilisan na niya ang aming ginagawa dahil malapit na ring magtanghali noon. Buong summer po ay ganoon ang gawin namin ni na mama at ate. Pumupunta po kami sa balon upang mag-igib ng tubig at maglaba. Isang araw, mag-isang pumunta si ate sa balon. Marami siyang nilabhan kung kaya't inabot na siya ng tanghali. Hinanap siya sa akin ni mama. Sinabi ko na pumunta siya mag-isa sa balon upang maglaba. Nataranta si mama. Dali-dali niya akong pinapunta sa balon upang sunduin si ate dahil baka maabutan daw si ate doon ng balingasaw. Sumapit na po ang buwan ng Hunyo. Dumaloy na ang tubig sa bukal. At hindi na po kami nagpupunta pa ni ate sa balon. Ngunit tila baga may nakamiss sa ate ko. Linggo po noon, bigla na lang po kaming nagulat nang biglang nawalan ng malay si ate. Maya-maya pa umiyak siya at nagsisigaw na para bang nasasaktan siya. Hindi po namin alam ang gagawin. Nagpatawag po kami ng albularyo upang malaman ang kalagayan ni ate. Nang dumating ang albularyo, alam na nito agad na nangyayari sa ate ko. May isang lamang lupa daw ang nagagusto sa kanya. Isang balingasaw. Nalungkot ito nang hindi na nakapunta si ate sa batisan. Nagsalita rin si ate. Napanaginipan daw niya ang isang malahalimaw na itsura na puno ng tinik. Sabi ng albularyo, yun nga daw ang balingasaw. Binigyan ng orasyon si ate at gumaling naman siya sa kanyang karamdaman at hindi na nakakapanaginip ng balingasaw. Ngunit payo ng albularyo na ilayo ang ate ko sa balingasaw. Tamang-tama naman at mag-stay na si ate sa Maynila dahil may naghihintay sa kanyang trabaho doon. Akala po namin ay maayos na ang lahat pero lagi po kami nakakatanggap ng balita mula sa mga kamag-anak namin sa Maynila na madalas daw mawalan ng malay si ate. Hanggang sa nagkaroon ng kasintahan si ate. Kalaunan ay nanahimik na rin siya. Ang sabi ng albularyo, sakalang tumitigil ang balingasaw sa paghanga sa isang babae kapag nagkaroon na ito ng kasintahan. Ngayon po ay may asawa at anak na si ate. At hindi na po siya ginagambala ng balingasaw. Takutin mo ako.